sumama kayo. Para po sa ating mga kababayan na Muslim na nandito, Assalamualaikum po sa inyo. Kayo po ay aking mga kapatid, pamilya. Alam niyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala ako na pag ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang huhubog sa ating paglalakbay para handa tayo sa misyon natin sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating kuting Mayor Lito Atienza, direktora ng kababaihan ng Maynila, at alam ko ngayong gabi, nakatadhana na tumayo dito sa inyong harapan bilang Vice-Alcalde ni Yorme Isko Moreno Tumagoso! Yari kayo, wala na kayong panluto sa bahay, mamaya. Pero sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun ay sa katuparan, kaya ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice-Alcalde para magbigay ng pag-asa sa buhay ng mga kabataan sa loob ng MYRC. Nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations. Buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para magpa-feeding at medical mission doon. At nung ang aking ama ay congressman ng Buhay Party List, libo-libong food packs ang ibinahagi po dito sa Maynila, kasama na rin po ang Distrito 3. Kahit kailan, hindi niyo po akong nakita. Milyong-milyong halaga ng mga vitamina, maintenance, ipinamahagi po sa inyo. Ngunit kahit kailan, hindi pa rin po ako nagpakita ng mukha. Dahil naging mas importante po para sa akin na alam ko, masaya ang Panginoon sa ginawa ko sa aking buhay habang narito ako sa mundong ibabaw. Ngunit nagbago po ang perspektibo ko nung ako po ay naging isang broadcast journalist sa television for 7 years. Kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Hindi ko kayo isusumbong. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang isa lang ang nagsabing Kuya Kim. Sabi niya, nung bigay daw ang Panginoon ng kagwapuhan, lahat binigay kay Ali. Nung nagbigay ng katalinuhan, binigay kay Kuya Kim. So ang ibig sabihin ba nun? Pangit si Kuya Kim. Huwag niyo akong isusumbong. Pero kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin ay nasa television bilang isang broadcast journalist. At doon ko po nakita sa mga nakilala ko, lalo't lalo na mga sektor ng lipunan na umiiyak dahil hindi sila napakikinggan ng gobyerno, kahit ano pala ang isigaw ng taong bayan kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao. Ika nga ni Yorme! Nga pa rin pala tayong lahat. Kaya nung ako po ay nakakilala ng isang lola na ang pangalan niya ay si Nanay Emelita, siya po ang nagpabago ng perspektibo ko pagdating sa pagpasok sa mundo ng politika. Si Nanay Emelita ay taga-Distrito 3 din. At kinuwento niya sa akin ang kanyang buhay at sinabi niya buong buhay niya siya ay nabuhay sa kahirapan. Gabi-gabi, ang kasama niyang matulog sa isang maliit na kariton ay mga daga at mga basura. At sinabi niya sa akin na malapit na siyang mamaalam sa mundo. Ngunit tila dadaan lamang siya dito sa mundo na parang isang daga. Hindi na ako lalayo pa, ngunit dito rin sa Quiapo, alam ko, maraming mga Nanay Emelita. Ang akin lang, kung ang gobyerno gumagana, dapat pag kayo pumupunta sa mga health centers at mga hospital, dapat siksik-liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag kayo'y nagpapatingin, dapat kahit kailan, hindi kayo sinusungitan ng kahit na sino man sa loob. Kaya ngayong gabi, tumatayo ako dito sa inyong harapan para ipaglaban ang aming mga lolo at lola at ang lahat ng mga Manilenyo. Dapat pag kayo'y pumupunta doon, dapat humahaba ang buhay ninyo. At yan po ang maaasahan nyo sa amin ni Yorme balang araw. Kasama na rin ni Congresswoman Apple Nieto. Na pag kayo'y pumunta doon, siksik
liglig ang gamot, vitamina maintenance, at pag kayo'y tinignan ng mga doktor, laging may ngiti sa kanilang mga mukha. Ako rin po ay tumatayo para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Sa mga senior citizens na may kapansanan. Mga magulang na may anak na may kapansanan. Balang araw sa amin ni Yorme, magiging sensitibo ang gobyerno sa mga pangangailangan ninyo. Ako rin po ay tumatayo para sa mga Muslim na narito ngayon. Assalamualaikum po muli. At alhamdulillah. Alam nyo, importante po para sa akin ng mga Muslim dahil lumaki po ako kasama ng mga Muslim sa aming barangay. Kaya balang araw, magkakaroon na rin po kayo ng boses sa gobyerno dito sa Maynila. Ngunit alam ko, mahal na mahal kayo ni Yorme dahil for 500 years siya lang po ang nakapagpagawa ng Islamic Cemetery para sa inyo. Kaya makakaasa kayo na sa amin ni Yorme, espesyal ang mga Muslim. Ako rin po ay tumatayo para sa mga magulang na narito ngayon. Taas ang kamay ng mga magulang. Lalo't lalo na ang mga solo parents. Alam niyo, mahirap maging solo parent. Dahil wala kang kayakap sa gabi. Pero sapat na nandyan si Yorme, di ba? Pwede niyo siyang panaginipan. Akala ng iba, bata pa ako. Ngunit ang hindi nila alam, 43 years old na po ako at may 3 na po akong anak na malalaki na. At halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya sa mga tatay, hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Pero bilang isang magulang, alam ko na marami sa inyo, habang pinapanood nyo ang natutulog ang inyong mga munting supling sa gabi, nagdadasal kayo na kahit paano sana meron kayong kakampi sa gobyerno sa pagpapalaki sa kanila. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin nakasama niyo ang gobyerno dito sa Maynila sa pagpapalaki ng inyong mga anak dahil mahalaga po sila sa amin. At panghuli, ako rin ay tumatayo para sa mga LGBTQ+ members na narito ngayon. Alam ko at narinig ko, marami sa inyo, bata pa lang, marami na kayong iniindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, makakasiguro kayo na pantay-pantay ang oportunidad na ibibigay namin para sa bawat Manilenyo dahil lahat kayo mahalaga sa amin. Alam ko na nung kami dumaan dito, ang lakas-lakas ng sigaw nyo. Ano nga po sinisigaw niya ran? Mahina yan. Nung narinig ko, mas malakas! Alam niyo, may bago ng sigaw. Babalik na siya! Pero alam ko bakit niyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Para sa aming mga lolo at lola, alam ko, miss niyo na ang gatas na Ensure. At alam ko rin, miss niyo na ang mga malalaking cake na kumakatok sa inyong bahay tuwing kaarawan ninyo. Ngunit nalaman namin ang malaking cake naging cupcake. Minsan daw sunog kaya nagiging biskotso. Pero sabi nila lahat daw ngayon, huwag kayong mag-alala dahil babalik ang lahat ng yan balang araw. At para sa lahat ng mga batang Quiapo na nandito ngayon, alam ko bakit nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais kayo na bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na mabilis kumilos at alam nyo pakikinggan ang boses ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama nyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo'y pipili ng Vice Alcalde balang araw, kailangan pumili kayo ng isang tao na kayang tayuan at ipaglaban ang boses ninyo.
Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng vice alkalde, alkalde at congressman para tayuan ang boses ng mga Manileño na nagdadasal na sila ay mapakinggan ng gobyerno. Alam ko nakilala nyo ang iba sa aking mga kapatid, ngunit alam ko bata pa lang ako, sinabihan na ako ng aking ama na ako ang magpapatuloy ng mga nasimulan niya dito sa Maynila. Sa lahat ng aking mga kapatid, ako lang po ang nakapagtapos ng Political Science major in Governance. At nung siya ay vice-alkalde ng Maynila, tinuruan niya akong maging isang vice-alkalde na magaling, may integridad, na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo mga batang Quiapo, na balang araw, susuportahan ko po ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa lahat ng mga Manileño na nagdadasal na magkaroon sila ng isang gobyerno na gumagana dito sa Maynila. Alam niyo ang ambag ko po sa samahan namin ni Yorme habang ibabalik niya ang lahat ng mga ginawa niya noon nung siya ay alkalde ng Maynila bilang direktora ng kababaihan. Naniniwala po ako na kailangan mas paigtingin natin ang livelihood dito sa Maynila. Lalo't lalo na dito sa Quiapo, dapat sinusuportahan natin ang mga maliliit na negosyo. At para sa lahat ng mga Manileño na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa, dapat tinuturuan natin silang makatayo sa kanilang mga paa, hindi sa pagtatanggap lamang ng mga ayuda, kundi kung papaano sila makakapagnegosyo para maging patuloy ang pag-usbong at pagtaas ng antas ng buhay nila dito sa Maynila. Kanina, tinawag akong liwanag ng Maynila. Ngunit sa totoo lang, ang gusto kong mangyari, ibalik ang pag-asa sa inyong mga puso. Na meron ng isang gobyerno na paparating, na alam nyo, maaasahan nyo, na ipaglalaban nyo, na malalapitan nyo, at makakatulong sa pag-angat ng buhay nyo dito sa ating lungsod.